Ayan, isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Handa na po ba tayo magpuri sa ating Panginoon? Amen! 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 Ayan, magsitayo po tayo at palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sabi po sa mga awit, 47 verse 1, magdiwang ang lahat ng mga nilikha. Pumalakpak kayong may awit at tuwa bilang pagpupuri sa Diyos na dakila. Ayan, dapat habang umaawit tayo, dapat ito ay may galak at may tuwa. Ayan. Kaya sama-sama po tayong magpuri sa ating Panginoon. Ibigay natin yung best natin kay Lord. Halina't sama-sama, purihin natin siya. Halina't sama-sama, awitan natin siya. Lord,
ibigay mo ang lahat, kulang ang buhay ko. Maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila ang pag-ibig.
pray. Lord, maraming salamat Panginoon sa mga oras na to, Lord God, at narito po kami upang sambahin, kasalamatan ka namin, Panginoon. Lord, maraming salamat, narito po kami, Panginoon, upang ipakita sa iyo, Panginoon, na tunay ka ng ikaw isang dakila at tapat sa buhay namin, Panginoon. Lord, maraming salamat, Panginoon, dahil sa lahat ng pinagdadaanan ng bawat isa, narayan po kayo, Panginoon, sa tabi namin, Panginoon, hindi niyo kami pinapabayaan, Lord God. Thank you so much, Panginoon, sa tunay mong pag-ibig, pagmamahal na ibinibigay sa bawat isa sa amin, Panginoon. Ikaw ang aming kalakasan, Panginoon. Manghihina naman kami, tatawag kami, Panginoon, sa iyo, nariyan ka, pagsaluhan kami, Panginoon. Maraming salamat, Lord God, dahil pinakita mo sa bawat isa sa amin na ikaw ang tunay na Diyos, Lord God. Maraming salamat din, Panginoon, dahil narito kami upang ipahayag sa lahat, Panginoon, na ikaw lamang, Panginoon, ang aming Diyos na sasambahin, Lord God. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa mga oras na ito. Ipag-pray po namin, Panginoon, yung mga members na narito, Panginoon, kung may mga karamdaman sila, Panginoon, o pinagdadaanan, Panginoon. Lord, dalangin po namin, Lord, at kayo na po ang lumabay sa kanila, Panginoon. Tulungan niyo po sila, Panginoon, kung ano man ang pinagdadaanan nila, Lord, sa kanilang mga buhay, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na ikaw ang makapangyarihan sa lahat, Panginoon. Thank you, Panginoon. At dalangin ko rin, Panginoon, sa magsasalita, Lord God, ang aming pastor, Panginoon. Dalangin ko rin, Panginoon, na kayo pong magbigay sa kanya ng wisdom and knowledge, Panginoon, na ibabahayag niya at isi-share niya, Panginoon, ang iyong salita, Panginoon, sa amin, Panginoon. Lord, gabayan niyo po siya, Panginoon. At sa mga music at mga leaders, Panginoon, Lord, dalangin ko, Panginoon, na ingatan mo sila, Panginoon. I-bless niyo po sila, Panginoon, na tunay na naglilingkod sa iyo, Lord God. Hindi po kami magsasawa, Panginoon, na purihin, sambahin ka araw-araw sa puso at buhay namin, Panginoon, sapagkat ikaw ang tunay na dakila at Diyos namin. Maraming salamat, Panginoon. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Yeah! Manatili po tayo nakatayo at batiin po natin ang isa't isa. Isang linggo po tayo hindi nagkita. Kaya mamaya naman natin ang ating mga katabi, yung ating nasa likod, yung ating nasa harapan.
po tayong maupo. Ayan. Napakapalad po ng lahat ng mga nandito kasi kinagagalak ni Lord na nandito kayo. Pinaglaanan niyo sila ng inyong oras. Kaya sobrang natutuwa ang ating Panginoon. Ay dumako na po tayo sa ating announcement. Water baptism on April 2025. Ayan, sa susunod. Pwede pa itong linggo na to sa susunod pa na linggo. Sa susunod-sunod pa. Ay, sa susunod-sunod pa. Third week yan. Okay, pwede pa itong next na Sunday. Next. Oo. Kasi itong Sunday, susunod na Sunday, ano po natin? Anniversary po ng ating church. First anniversary po, kaya sana lahat po tayo nandito, i-celebrate po natin ang ating ministry. Okay. At saka yung mga sasama po sa water baptism, magpalista na po kayo sa akin. Actually, kahit may baby siguro pwedeng sumama. Kahit may baby, pwede. Kahit may mga anak na. Alagaan na lang may job siguro yung baby. Pero naman doon, mag-aalaga. Sino kaya? Hindi eh. Ikaw. Ayan, JTCS Church Service every Sunday, 3:30 p.m. Dapat po sana lahat tayo ay nandito na para 4 o'clock p.m. mag-i-start na po tayo. And discipleship, every Saturday, 5 p.m. Everyone is welcome to attend. Natapos na po namin ang aming New Believers Class. Kaya ang susunod na po namin ay yung discipleship training. Yung mga hindi pa po nakatapos sa New Believers Class, i-schedule po natin yan kung kailan po. At si Brother Joe Marie po ang maglilid nito. Kaya sana yung hindi pa nakatapos, tapusin nyo na. Tsaka prayer meeting, every Wednesday na po yan at 5 p.m. Yung mga meron pong prayer request dyan, pwede nyo po ako sabihan at pwede nyo po ako i-message kung ano po yung mga gusto nyong ipag-pray sa ating Panginoon. Next po, dumako na po tayo sa ating tithes and offering. Sabi sa Lucas 6 verse 38, magbigay kayo at kayo'y bibigyan din. Hustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo, sapagkat ang panukat na ginagamit ninyo sa iba ay siya rin gagamiting panukat sa inyo. Kaya yung mga nagbibigay po ng ikapu sa ating Panginoon ay doble-doble pa po ang balik niya sa atin. Kaya dapat maging faithful po tayo sa pagbibigay para sa Kanya. At pati na rin sa ating ministry. Ayan. Habang po tayo, nagbibigay ng ating offering, maghahandog po ng isang magandang awitin ang ating brother. Yung aking tito pala, yung tito ko. Kasi Tito Gilbert. Ayun ang Gilbert lang Mabagal eh. Si Kuya Brother. Kuya Lee. Nasa akin pa yung naka-open na yung doon. Hindi na po ako papanay kasi medyo nahihirapan ko eh. Dito lang po ako siguro. Actually, nagpapasalamat po ako sa Panginoon kasi alam niyo, sa totoo lang, isa po sa mga ministeryo ko ay yung pagkanta. Kaya lang hindi ko na po ito masyadong nagagamit kasi una-una, nahihirapan akong tumayo ng matagal. Pero nag-assign sana ng mag-special number pero hindi po pwede. Kaya siguro, will ni Lord na sa pagkakataong ito, ako muna yung kumanta. Pero una sa lahat, bago ko kumanta, bago po kumanta, kasi yung title po ng song ko is Dakilang Mangingibig. Sabi nga doon, parang ang Panginoon, dahil sa sobrang mahal niya tayo,
kapag siya nagpatawad sa atin, kinakalimutan niya na yung kasalanan ginawa natin. Unlike tayo, mga human, di ba? Pagka may nagawa sa ating mali yung kapwa natin, minsan ang hirap makalimutan eh. Di ba? Kahit na may time na nagkakamayan na kayo, pero pag nakakasalubong mo, parang ano pa rin, naaalala mo pa rin, no? Talagang hanggang maaari, kung gusto mo gumante, gaganti ka eh. Di ba? Ako rin, ganyan ako. Alam mo, may nakagawa sa akin ng kasalanan ng bata pa ako. Pag naaalala ko ngayon, hanggang ngayon, oo, sana, makagante ko. Kasi yun ang ano ng tao, yun ang parang tendency ng tao. Di ba po? Kasi tayo mga tao, talagang ano tayo eh, yung bang nasa sa atin na yung paghihigante. Kasi nga, human lang tayo, hindi tayo katulad ng Diyos, na kaya na tayong tatawarin at ibigin ng dakila. Kaya nga, kahit anong ko is dakilang mamimibig. Kaya lang, sana magandaan ko kasi hindi ko po memorize. Pasensya na po kasi yung Bluetooth natin medyo mahina, hindi ako dito. Yang
Emily. Hindi, yun lang talaga yung ano. Recording na. Sunod si ano naman. Ate DL pa daw. Sabi niya po. Russia. Si Rasha. Si Mama ni Rasha. Mama, ano na? Ano lang? Ayan, maraming salamat po sa magandang awitin. Tito Gilbert. Hindi ko mabasa yung Ayan. Kaya tinatawagan ko na po ang ating butihing pastor na si Pastor Benny para sa salita ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Pakilok po yung isa. Pakilok po yung isa. Ang bugen Tagalog ng PUC. Yan ang natiganis na sila. Ang Diyos na. Na ni sa sila ng concert na ano eh. Doon ka pala boss ni Brother Rick. Yan siya natiganis. Buksan po natin ang ating Bible, ang ating cellphone, sa Acts chapter 9, beginning from verse 1 hanggang verse 7. Acts chapter 9, verse 1, beginning from verse 1 hanggang verse 7. Ito ba yung sa'yo? May control. May control sa katapos. Tambay na. Dali bro, nagkakamo ng control. Ating pong tatalakay, ang pamagat ng ating tatalakayin sa hapon ito is about the conversions of soul to fold. Mula sa pangalan Saul ay naging fold. Bago po natin nalaman po na kaya. Lord, papasalamat kami, Panginoon, sa pagkakaroon namin na ikaw, Panginoon, ang patuloy, Lord, at pagkilos sa aming kalagitnaan. Salamat, Panginoon, sa pagkakatuloy, Lord, na itinataas ka namin sa aming kalagitnaan. Inahayag namin ang kapangyarihan mo, ang kabutihan mo, Panginoon, sa bawat sa amin. Salamat, Panginoon, sa pagkakatuloy, Lord, na ikaw ang gumagabay sa amin sa araw-araw, maging sa pagdating namin, Panginoon, ang aming service sa iyo dito. Salamat, Panginoon, sapagkat ikaw nagbigay sa amin ng opportunity, pribileyo, ng mga bagay nito, Panginoon, sa aming buhay. Lord, sa umagang ito, dalangin po namin ang patuloy na pagkilos ng Banal na Espiritu sa bawat sa amin. Lord, buksan mo ang aming puso at isipan, kaya mo ang Banal na Espiritu ang maging tagapagturo namin, Panginoon, sa umagang ito. Again, ikaw ang mataas sa aming kalagitnaan at ang lingkod ang mabuhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Alam niyo po, sa Bible, makikita, wala pa yung mga natin basahin yung verse. Sa Bible, makikita natin, mayroong mga lumang pangalan, ang mga propeta, ang mga alagad. In fact, yung mga isang alagad ni Cristo, mga alagad ni Cristo, Apostle, ay mayroong silang lumang pangalan patungo sa sa bagong pangalan. Ibig sabihin, patungo sa bagong katauhan. Halimbawa, si King Saul, di ba? Di ba, si Peter, ano unang pangalan ni Peter, di ba? Di ba? Simon, di ba? Naging Simon Peter. Si Paul, Saul, naging Paul. So, mayroong mga pangalan sa Bible na nagbabago patungkol doon sa kanilang pagkakatawag. At ngayon, tignan po natin, yung pagkakatawag, yung encounter ni San Pablo kay Jesus. Kaya ang ating pong tatalakayin ngayon sa hapong ito ay pinamagatan po natin the conversions of soul to Paul. The conversions of soul to Paul. Saul, ika nga ang lumang pagkatawag to Paul,
ay ang bagong pagkatao. Patuloy pa rin ang pagkabanta ni Saulo sa buhay ng mga tagasunod ng Panginoon. Pinuntapan niya ang punong pari. By the way, bago po ito, sa Acts chapter 8, pababa, no, makita natin yung isang katangian ni San Pablo na kung saan ay isa sa mga persecutor o nagpe-persecute ng church, di ba? Halos karamihan ng mga churches noon sa Jerusalem, yung mga member, ay pinipersecute niya noon ni San Pablo. At ang isa sa katunayan niya, kilala niyo si Stephen, di ba? Si Stephen ay isa sa mga disipulo, tagasunod ni Kristo, na ang pinapatay mismo ni Saul. Pangalan niya pa ni Saul, di ba? Marami sa mga pinapapatay ng Kristiyano. At hanggang umantong na wala na halos siyang makita doon sa Jerusalem na mga Kristiyano, kung kaya siya ay nagbabadya o nagpaplano na pumunta sa Damasco. Para doon niya, kasi nabalitaan niya, magkaparami yata Kristiyano sa Damasco. Teka, makapunta nga. Kaya sabi niya, humingi siya ng authority, humingi siya ng kasulatan, authority, sa mga Pharisee upang bigyan siya ng authority na lahat ng mga makikita niya papuntang Damasco na madadaanan niya ay may karapatan siya itong patayin o i-persecute, sabi nga. Kaya basahin po natin, yun po ang buong story, sabi, patuloy pa rin ang pagbabanta ni Saulo sa buhay ng mga tagasunod ng Panginoon. Pinuntapan niya ang punong pari, pinuntahan niya yung high priest, humingi siya dito ng authority para tawag ito license, para yung mga tao na makikita niya along the way, papunta sa Damasco, ay may karapatan siyang i-persecute, patayin, sa mga direkat, Sabi na, humingi ng mga sulat na ipakikita niya sa mga sambahan ng mga Hudyo sa Damasco. Bilang katibayan, ay tinatawag namin sambahan, yung tinatawag ng bilang katibayan sa binibigyan siya na kapangyarihan huli na talhin sa Jerusalem yung synagogue. Yung mga sambahan sa ng mga Hudyo noon, tawagin yung synagogue. Sabi katibayan na binibigyan siya ng kapangyarihan huli na talhin sa Jerusalem ang sino mang makikita na roon na sumusunod sa pamaraan ni Jesus, lalaki man o babae. Ito ang babae. Sabi ng verse 3, nang malapit na si Saulo sa lungsod ng Damasco, bigla siyang napalibutan na nakakasilaw na liwanag mula sa langit. Sabi ng verse 4, natumba siya at may narinig siyang tinig na nagsasabi, Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Sabi ng verse 5, sumagot si Saulo, sino po ba kayo? Sinagot siya ng tinig, ako si Jesus na iyong inuusig. Tumayo ka at pumunta sa lungsod at doon ay may magsasabi sa iyo kung ano ang dapat mong gawin. Hindi makapagsalita ang mga kasama ni Saulo. Nakatayo lang sila, natigilan, nakarinig sila ng boses pero wala silang nakita. Verse 8, tumayo si Saulo, pero pagmulat niya, hindi na siya makita. Kaya inakay na lang siya na makasama niya hanggang sa Damascus. Sabi verse 9, 3 araw siyang hindi nakakita at hindi siya kumain o uminom. Sabi nila, the great use of any conversion. Alam niyo, isang maganda ditong balita, sa anuman ang conversion ng isang tao, ay mayroong itong nangyayari. Number 1, kagaya nangyari sa Saulo, sabi number 1, join the presence of the angel of God. Mababasa natin sa Bible, maging sa Old Testament, maging sa New Testament, mababasa natin na kapag ang isang tao, Kristo na nakakilala sa Panginoon, ay nagdidiwan ang laksa-laksang angel sa kalangitan. Yeah? Alam natin yun, nasa Bible yun. And secondly, joy in the hearts of believers. Hindi lang ang anghel ang nagdidiwan sa kalangitan, kundi maging yung mga mananampalataya na katulad natin, na kapag mayroong kapatiran na nakakilala sa Panginoon, sabi, nagdidiwan tayo ng ating mga puso. Natutuwa tayo sapagkat mayroong mga kapatiran na patuloy na nakakakilala at tumatanggap sa Panginoon. Tanong, sabi, how important when it becomes personal? Gaano ka-importante kung ito ay naging personal sa isang tao yung pagtanggap?
Gano'ng importante kung ang anghel ay nagdidiwang, yung mga kapatiran ay nagdidiwang, natutuwa, mas lalo pa doon sa tao na siya ay mismo nakakilala sa Panginoon. Sabi nga, tingnan natin number 1. Number 1, the question of conviction. Sabi nga ng verse 4, balik tayo, no? Acts chapter 9, verse 4. Sabi, natumba siya at may narinig siyang tinig na nagsabi, Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Sabi, why persecuted thou me? Bakit mo ako pinag-uusig? Yun ang first event na pagkakatagpo ng Panginoong Jesus at ni Saulo. Doon sila po na nagkatagpo sa verse 4. Sabi niya nung, but before anything else, tingnan natin letter 8. First, introduce to Saul. Introduce muna natin si Saul. Sino ba si Saul? Letter 8. First, introduce to Saul. Alam niyo po, si Saul ay pinapanalangin ito ng mga Kristiyano noon sa Jerusalem. Kung ano ang lubos na pinapanalangin sa Diyos, sa pangunahing problema nila, ay yung tao na number 1 na member-secure na kailang iglesia. Diba tayo, nagpe-pray tayo kung anong pangunahing problema na ating iglesia, diba? Nagpe-pray tayo na yung ating mga Bible study, nagpe-pray tayo regarding sa ating financial o whatever na encounter natin problema, simbahan, yun ang pangunahin natin ibinadalangin sa Panginoon. Pero ang mga tao noon sa Jerusalem, ang pangunahing idinadalangin nila sa Diyos, yung si Saulo. No? Si Saulo, dinadalangin nila sapagkat ang tao ito ay tinik sa ating mga Kristiyano. Lumalago nga tayo sa pananampalataya, tapos unti-unti naman tayong pinapatay itong tao ito. So, grabe, no? So, ang ibig sabihin, tinik sa pananampalataya ng mga Kristiyano paroon sa Jerusalem, pero si Saul. Kaya pero pinapanalangin ng buong pananampalataya ng Jerusalem noon, si Saul, Lord, ito ang pangunahin sa gabal sa amin sa aming iglesia Ito ang pangunahin sa gabal sa Christianity namin Ano ba ang dapat gawin mo kay Paulo, kay Jesus? Prayers for Saul. Kalawa, the reaching of this man. Bukod sa pinapanalangin nila si Saulo, pinapanalangin nila si Saulo na makakilala din sa Diyos. Alam nyo, ganyan minsan tayo, no? Kapag tayo may kaaway, halimbawa lang, kapag tayo may kaaway, hindi lang natin ipanalangin na yung kaaway ay gantihan tayo ng Diyos. Kasi malinaw sinasabi ng Bible, ang sabi ni Hari David, kapag mayroon siyang kaaway, ang sabi niya, the vengeance is not mine. Ang vengeance ay sa Lord. Sabi niya, Lord, the vengeance is mine. Kaya mo ang Diyos ang gumanti doon sa mga taong umaapi sa iyo. Natatandaan ko isang evangelist, no? Na Juanes, hindi ko na sabihin yung pangalan, evangelist yung Juanes. Sa mga lahat ng mga sinabi niya, meron ako isang bagay na nagustuhan doon sa statement na kanyang sinabi. Alam niyo kung yun? Tumayo sa isip ko yun. Sabi niya doon sa kanyang Channel 13 IBC noon, every Sunday, minsan nilipat ko kung bakit nabunga doon sa itana yun. Medyo umano sa isip ko. Sabi niya ganun, ang Kristiyano, sabi niya ganun, hindi bali ng maloko, huwag ka lang manloloko. Kasi kapag ikaw ay naloko, ang Diyos ang magpapalit ang problema sa iyo. At kapag ikaw ay nanloko, ang Diyos ang nakato sa iyo. Yun ang sinasabi ni Hari David. Sabi niya, David, the vengeance is not mine. The vengeance from God. Ang paghiganti ay nagmumula sa Diyos. Kaya nakita nyo kapag ang Diyos ang gumanti, masaklang matindi. Tayo okay lang Gagantihan natin tao, suntukan. Gagantihan ng tao, saksak, sasaksakin mo lang. Yun lang, pagkatapos doon, ang maghihilin ng sakit Pero kapag ang Diyos ang gumawa ng ganti para sa iyo, tagos to ang mundo. Tagos hanggang kaluluwa. Sabi, they are praying for Saul. Lord, pinapanalangin namin kung Saul na ito, sapagkat ito ang pangunahin na pumepersecute sa Jerusalem Church. Sabi mga Kristiyano na nakakakilala sa iyo, yan, pagkatapos, papatayin kami. So ito, tinisala na muna namin itong Saul na ito Kaya pinapanalangin nila, hindi lamang si Saul, maging yung kanyang conversion. Kaya sabi nga sa inyo,
kung may kaaway kayo, hindi lang ipanalangin yung vengeance mula sa Lord. Iba lang yun. Ipanalangin rin na siya ay makakilala sa Lord. Sabi nga, so yung mga Jerusalem Church, hindi lang nila pinapanalangin si Saul, kundi pinapanalangin nila na si Saulo ay makakilala kayo sa Panginoon. Saul, letter B, Saul the intellectual. Sabi si Saul daw ay matalino. Saul the intellectual, matalino si Saul eh. Isipin nyo, no? Sabi, maybe the greatest mind, marahil yung kanyang pag-iisip sa isang matalino. Kasi alam nyo po, hindi ka magiging Pariseyo o high priest during those time, kasi yung mga Pharisees noon, talaga nagsusunod ng kilay noon yan. Bibihira noong panahon ng mga Hudyo ang mga professional na tao. And the Pharisee, the high priest, the Sadducees, is one of the, isa sa mga tao na masasabi natin, they are professional. Nakapag-aral sila, nagsunog sila ng kilay sa batas ni Moses. So, nandun sila sa isang seminaryo na wala silang ginagawa kundi magsunog ng kilay patungkol sa Pentateuch, yung batas na sinasabi, yung kautusan yung libro ni Moses, yung Pentateuch, pinamimemorize nila yung Pentateuch. So sabi niya nun, si Saulo ay mataling tao. Hindi siya ordinaryong tao. Compare sa mga apostol, hindi siya katulad nila Pedro, hindi na natin pinamalit yung 12 apostol, no? But we are only comparing to them just because of the circumstances. Yung pangyayari sa buhay nila eh. Iba si Saul, iba si Paul, iba yung mga 12 apostle. Yung 12 apostle, kinuha yung disguise kung saan parte dito sa Jerusalem, sa Israel. Pero si Paul, special kakaiba si Paul na pinili ng Diyos para maging apostle sa mga Gentiles. Kaya sabi niya nun, si Paul, isang intellectual, matalino si Paul. So alam niya, batas ni Moses. Alam niya, batas kautusan ni Moses. Alam niya, Pentateuch. Kaya matalino si Paul. Maybe the greatest mind. Nag-tennis way, sabi nga ng 1 Corinthians chapter 1, verse 26. Hindi po lahat sa atin, hindi po na tinawag sa atin ay matatalino. Hindi lahat sa atin ay tinawag ay nasa kapangyarihan. Kundi tumatawag din ang Lord doon sa mabababa. Walang talino, walang kapangyarihan. Lord ay fair. Lahat ay open, tinatawag ng Lord patungkol sa kanyang plano. But anyway, sabi nga nun, maybe is the greatest mind. Tingnan natin letter C. Sabi nga nun, God sent an experienced soul to make him aware of his sin. Ito na, unti-unti na, no? Sabi natin, no? Yung si Saul, yung pagiging intellectual niya, ngayon ito, God sent an experienced soul to make him aware of his sin. Sabi ng, ang Diyos ay nagpadala na isang experience ni Saul para maging aware siya sa kanyang kasalanan. Ano yun? Yung first time na experience na Saul, first time sa history na kanyang buhay, na siya ay nagka-travel along Damasco, bigla siyang bumulagta, nakakita siya ng liwanag, at instantly, siya'y nagulat. Iyon ang pangyayari yun. Sabi nga nun, God sent an experienced soul to make him aware of sin. Ibinigay ng Lord ang isang experience na gayon, pangyayari kay Saul para siya ay mag-aware sa kanyang kasalanan. Pansinin nyo, ang galing ng pagkakatawag kay Saul eh. Alam mo, ikumpara natin, no? Yung pagkakatawag kay Peter at yung pagkakatawag kay Saul, tingnan natin ang pagkakaiba, no? Si Peter, tinawag ng Diyos na hindi niya hinayaan na magkaroon ng pangit na pangyayari sa buhay ni Peter. In fact, yung pagkakatawag ng Lord kay Peter, it's a blessing eh. Kasi alam daw yung nangingisda si Peter, di ba? Tinalaki natin ng kami time. Nangingisda si Peter, napauwi na siya, during lunch na, wala siyang nahuli. Ang sabi sa kanya, Lord, Pedro, bumalik ka, ibaba mo ulit ang bat mo. Sabi niya, Lord, ibaba mo ba akong tanghaling tapat? Alam natin, during tanghaling tapat, wala namang isda. Hindi, bumalik ka. Ilababa mo ulit ang bat mo. Tingnan mo. Binaba ni Peter, sumunod sa Diyos, binaba niya ang dapat niya, at along the way, nakahuli siya ng maraming isda. At yun ang naging trigger point kung bakit siya na-convert. Sabi mo, ang galing siya, sabi niya, ang galing naman itong tao ito.
Parang kakaiba. Sabi ko nga sa inyo, nung kapanahonan ng mga Hudyo, para ikaw ay paniwalaan na mula sa Diyos, kinakailangan gumawa ka ng himala. Gumawa ka ng himala para paniwalaan ka na, kasi ang motto na mga Hudyo nung to cease to believe. Naniniwala kami na isang tao ay mula sa Diyos kung siya ay gagawa ng himala na kakaiba sa paningin namin. So gumawa ng himala si Jesus Christ kay Pedro, along the way, na-bless pa si Pedro. Di ba? Yung blessing na natamo niya, at the same time, sumunod siya sa Panginoon. Nakita yung double blessing. Sumunod siya sa Panginoon, one blessing, ikalawang blessing, yung sa katutak na isda na kanyang dala-dala pa away. Nakita niyo ko ni Pedro? Pag compare to Paul, no? Pansinin nyo, bakit kakaiba ang calling kay Paul? Bakit ang calling kay Paul, bumagsak siya sa kanyang kinatatayuan, nakakita siya ng ilaw, pagkatapos nagulag siya. Magkaiba ang calling nila, no? Bakit ganon? Bakit pinitulutan ng Diyos na magkaiba ang calling ni Pedro at yung calling ni Paul? Alam niyo kung bakit? Kasi hindi na pwedeng ganapin mangyari kay Paul yung ordinaryong calling na ginawa kay Pedro eh. Hindi pwede. Kinakailangan ipa-experience ng Diyos kay Saul ang isang matinding experience para siya ay maniwala na ang kanyang pinag-persecute at tumatawag sa kanya ay Diyos. Panginoon Diyos. Kung sasabihin ni Jesus Christ, Saul, halika ka rito. Sumunod ka sa akin. Sa tingin nyo susunod si Saul? Hindi. Kasi intellectual yan eh. Alam niya, patas na kapusan. Alam niya, pitidyo. Hindi siya basta mapapasunod-sunod pa ni Jesus Christ. Sa ordinaryong pagtawag, hindi siya basta susunod. Sino ka ba? Ba't ako susunod sa'yo? Kaya, ginawa ni Jesus ang isang paraan na hindi malilimutan sa ulo. Na siya ang nakakita ng liwanag sa langit at shade of the Lord. Nakita niyo. Nakita niyo yung turning point ng calling before. Alam niyo po, nung ako ay nakakilala sa Panginoon, iba rin yung turning point. Kasi matigas ulo ko eh. Ang turning point ito, nagkaroon ako ng sakit ng bronchopneumonia. Pagkatapos, nagkaroon ako ng nervous breakdown. Hindi ako makahinga. Sabi ko, dumating to the point na gusto ko nang mamatay. Kasi ganun pala yung pag-ganun, parang extreme na pakiramdam mo, parang gusto mo nang mamahinga. Sabi ko, parang gusto ko nang mamatay. Then nag-end of ako na, na-invite na kami sa isang church. Hindi na naging trigger point ko. Ibig sabihin, may kanya-kanya tayong tao. Kung tatawagin ako ng Diyos sa isang ordinary pagtawag, maaaring hindi ako sumunod eh. Kaya pinahintulutan ng Diyos na magkaroon ako ng isang karamdaman to the point na parang gusto ko ng kunin ng Lord at yun ang ginawa niyang trigger point para siya ay pansinin ko. Kaya iba-iba ang pagtawag sa akin ng Diyos. Ang sabi nung, ang pagtawag ng Diyos kay Paul na isang experience na nagpapaalala ng kanyang kasalanan. Paul, ako si Jesus na pinipersecute mo. Ako si Jesus na ang mga alagad ko ay pinapapatay mo. Ako si Jesus na inahanting mo. Kaya sabi ko, Lord, so sino ka ba Panginoon? Diba? Sabi, along the way, natin letter D, what must God send your way? Ano ba ang dapat na ipadala ng Diyos sa iyong daan, sa ating daanan, that we must become aware of? Ano ba bagay pinapadala ng Diyos sa ating dadaanan na dapat tayo maging aware dito? Alam mo yung sa nakakaluto, isipin mo. Maraming Kristiyano ang tinatawag ng Lord sa isang magandang pagtawag. Huwag kong tatanungin kung tatawagin ang kumakilala ko sa Lord, ayoko nang may magbigay pagparamdaman. Gusto ko na lang simpleng pagtawag ng susunod na ako sa Diyos. Minsan, pinapahintulutan ng Diyos na dumanas tayo ng isang mabigat na pagsubok o mabigat na karamdaman o mabigat na problema para lang ito maging turning point natin na sumunod sa Kanya. Kasi matigas ang ulo natin eh. Gusto ba natin gano'n? Ikaw tinatawag kita for how many days pero matigas ang ulo mo. Sige, hayaan ko sa iyo mangyari yung mga bagay nito para malaman mo na ako ang Diyos sa tumatawag sa iyo. Gusto ba natin mangyari gano'n? Sana kung tinatawag ka ng Lord sa isang blessing, tinatawag ka ng Diyos sa isang simple pagtawag, sunod ka na. Huwag ka na magkano pa mga pag-page kasi
ang isang mabigat na pagtawag sa iyo. Sinipa ka, sinunto ka, pinitig ka. Tsaka ka lang magkakaglalit. Sige, susunod ako sa iyo. Masakit. May kaibigan ako. Ang itay, tinatawag si Lord ng pastor, ayaw niya. Nagkadisgasa na sa motor, ayaw niya. Then finally namatay nanay niya. Kasi pag hindi namatay nanay niya, nag-message sa Lord, maring sunod ang tatay niya. So, nung pagkamatay nanay niya, alis ko sa Lord, susunod ako sa iyo. Nakita niyo? Nakita yung circumstances kung paano tinatawag ng Diyos ang bawat isa sa atin. Kaya matinis na ako dati. Huwag na tayo nang tinatawag tayo ng Diyos at the back of their mind, Lord, tsaka na lang ganoon. Kasi we've been experienced before. Ilang taon kami, nagpa-bonding bago kami sumunod sa Panginoon. Maraming mga oras ang nasayang bago ko naging pastor. Maraming mga pagkakataon, mga nakalihumuha ko ng mga tao na dapat na-share ko noon. Dahil matigas ang ulo ko, inuuna ko yung mga secular job, inuuna ko yung mga kaibigan ko noon. Hindi ko sila nasilan. Sayang yung mga pagkakataon na encounter ko mga tao na dapat na-share ko sila ng salita ng Diyos. Pero hindi. Pero gano'n pa man, hindi pa nadulit. Sayang. Kaya sabi, kung tinatawag ka ng Diyos sa oras ito, at may mga bagay na pinagagawa sa Diyos, gawin mo na agad. Huwag mo nang hintayin na mangyari sa iyo. Ang nangyari, people, masakit. Masakit ang Diyos pag sa ipurilos. Tagos hanggang buto. Tagos ang kaluluwa. Tagos hinangal. Ako niyo po? Sabi, what must God send? Your way, ano ba ang pinapadala ng Diyos sa daanan mo? We must become aware. Dapat maging aware tayo. Kung ano nangyayari along the way sa ating buhay Kristiyano, may nangyayari sa atin, dapat mag-aware tayo. Ayoko sinunod sa Diyos. May mga tragedy, may mga problema na nangyayari sa buhay mo. Along the way sa paglilipot mo sa Panginoon, dapat magkaroon sa'yo ng aral yun. Huwag mo paliwalain. Kasi in every circumstance na nangyayari sa buhay natin, Kristiyano tayo, no? Every circumstance na nangyayari sa buhay natin, may mga plano, may mga bagay na pinapaalam ng Diyos sa atin. Huwag natin palawalin. Yung pagkakasakit natin, may hinalang pulmo ko, may hinalang katakot. No! Bakit yung pagkakasakit mo, may sa Lord, na mayroong ipinagagawa o pagtawag sa Lord? Isa pumaksak ko sa exam, siguro hindi ako nag-aral. Probably. Pero hindi yun eh. Ginawa mo lahat ng effort mo, hindi bumaksak sa pag-aral. Baka mayroong message sa Lord. Yung anak ko nagkasakit, nagkabuan-buan ako sa utang, may mga message sa Lord sa atin. Maging aware tayo kung ano yung mga bagay na nilalakaran natin na nagiging stumbling block kung sa ano gawin ang ating pinagtutungan. May message yun ng Lord, hindi na kami sa inyo na dapat maging aware tayo. Ganon na nangyari kay Paul. Kala niya, along the way na pupunta sa Damascus, smooth ang kanyang pagpunta. May mga kasama pa nga siya, may mga bodyguards eh. Pero hindi niya alam along the way na malapit na sa Damascus, biglang bumaksak siya. Yeah? At nasilaw sa isang silaw na nagagaling sa langit. At nagpasyon ang kanyang pagkabilang. Mayroong aral. May event, may pangyayari na ginawa ang Diyos kay Pablo. Kung kaya, doon ang naging turning point ni Pablo para sumunod sa Diyos. Hindi sa pwede tawagin natin ng Lord na basta-basta lang na, Pablo, halika, sunod ka sa akin. Hindi, mamamatay tao nga. Ano gaganunin? Pablo, halika, hindi. Ano ginawa ng Lord? Tigas ang ulo mo, Pablo ha. Ilang beses na kita. May mga warning na sa'yo, ilang beses na. Tigas ang ulo mo, sige. Bumulagin kita for 3 days. Doon, ang naging aral, naging palatandaan kay Pablo. Ang bagay sa sunod sa amin. Ano natin na lang? Huwag tayong matigas ang ulo natin. Paano ang ginagawa natin kailan sa pagkakatawag sa ating ng Lord? Sunod agad tayo. Number 2, the question of conversion. Who art thou, Lord? Acts chapter 9, verse 5. Acts 9:5. Sumagot si Saulo, sino po ba kayo? Sinagot siya ng tinig, ako si Jesus na iyong inuusig. Ang sabi niya nun,
Sabi, who art thou, Lord? Sino po ba kayo, Lord? Ang sabi niya, ako, si Jesus na iyong inuusig. The questions of conversion. Who art thou, Lord? Sino po ba kayo? The questions that really ask, what's the real answer to that? Yung katanungan na kadalasan na tinatanong natin, kung ano ba talaga ang tunay na kasagutan sa buhay. Ano ba yung tunay na kasagutan sa buhay? Yun ang tunay na kasagutan sa buhay ni San Pablo na along the way ni isa'y masamang tao, sa isang persecutor ng church, sa isang masabi natin kriminal, and yet, tinawag siya ng Panginoon. Alam mo, alam mo mag-inlan. Sabi ng Bible, wala tinatawag ng Panginoon. Bakit kung sino pa yung mga kriminal, siya pang tinatawag ng Panginoon. Maraming nagtestify sa DCS, sino bang pastor to? Na dati siya nakulong for happy years sa pulungan. Tapos naging pastor siya. May kilala akong mga pastor, nakamatay siya ng ilang tao, nakulong siya, double murder, nakakilala sa loob ng kulungan, tumino siya, binigyan siya ng parol, hanggang sa kanyang paglaya, naging pastor siya. Itong mga tao to, nasasabi natin, salot na lipunan. Pero mahal pa rin silang Lord. Ang Lord ay walang tinatanging tao. Mayaman ka man, mahirap, salot ng lipunan. Kapag ikaw ay hinipon ng Diyos, walang sinisino ng Diyos. Sabi gano'n, si Saulo, na dapat hindi mo tawagin ng Diyos eh. Alam niyo po ako si Kristo, hindi ko natatawagin ito. Papatayin ko na ito eh. Si Saul, hindi mo pinapatay yung mga ano ko, yung mga alagad ko, yung mga anak ko mga Kristiyano, tapos gagawin pang Kristiyano, matatakot yung mga Kristiyano pag nakita ko, ito pala kasama natin mga mating tao eh, di ba? Maging cause pala kaguluhan no, ng mga church noon. Kaya kung ako si Kristo, papatay ko na ito, kaya na ako patay si Saulo eh. Anytime kaya niyang patayin. O matulog lang ka na, di ka na makis eh, mapatay ka na, di ba? Gumagawa ng ginagawa ng Diyos. Kaya kasabi natin gano'n eh, kapag gusto ng Diyos sa puno ng buhay natin, kahit natutulog tayo, hindi na tayo magigising. Nakuha nyo, may mga instances na mga Kristiyano, mga pastor, and even marami mga kilala akong tao, na natulog lang, hindi na nagising. Yun ang mga pagkakataon na kinuha na sila ng Lord, hindi na sila pinihirapan pa. So anytime, pwede ko rin ang Diyos sa buhay mo. Natutulog ka na, hindi ka na magigising. O, pag gusto ko rin ang Diyos sa buhay mo. So pwede niyang gawin yung Saul yun. O Saul, natulog kayong gabi bukas, dito na magising. Patay na siya, di ba? Pero pag itinayaan pa ng Diyos na itong kriminal na Saul na ito ay makakilala sa Kanya. Makakilala sa Kanya, dali ng pangalan niya doon sa mga Gentiles. Saan ko yung pag-ibig ng Diyos? Kaya totoo ang sinasabi ng Diyos sa salita niya, sa John 3:16, ang pag-ibig ng Diyos ay walang kapantay. Kasi ang taas ng universe, kasi nilalim ng dagat, walang papantay sa pag-ibig ng Diyos eh. Ang tao minsan, kaya ka iniibig kasi iniibig mo siya eh. Kaya ang tao, binibigyan ka ng treatment kasi pinipit mo siya eh. Subukin mo yung tao kung ibigay, subukin mo yung tao, awayin mo, ewan kung ibigay ka pa niyan, hindi na, di ba? Pero ang Diyos, hindi. Kahit na inaaway mo ang Diyos, kahit na sabihin mo sa Diyos na matigas ang ulo mo na hindi ka sumusunod, yung pasensya ng Diyos, ini-extend niya. Yung kanyang awa, ini-extend niya sa iyo hanggang ikaw makakilasa. Kaya tayo sa Bible, di ba? May makasabihin tayo, bakit yung masasamang damo, tagal mamatay? Di ba totoo yun, di ba? Nasa Proverbs yun. Alam mo kung bakit? Kasi ini-extend ng Diyos yung pag-ibig ng Diyos sa kanila na pinapaintulutan ng Diyos na bigyan sila ng timetable to the extent na kanilang buhay para sila ay makakilala sa Lord. Ganon ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya nakita nyo, ako, kayo sa sarili nila lang. Kaya ba karapat dapat ligtas si Jesus Christ? Talaga yung sarili nyo, ako hindi kayo. Yun na lang eh. Yun na lang isang prueba na ako hindi ko deserve ma-serve ni Lord. Wala akong ginawang effort. Wala akong ginawang benefits para ako isip ng Lord. Pero ba't ako sinave? Doon pumapasok yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Ano tayo na ito? Kaya ang sabi nga lang, siya'y namatay sa krus para isipin mo, San Pablo,
kriminal, binigyan ng Diyos ng pagkakataon pagmahal para makilala sa Kanya. Ano nangyari along the way? Letter B, Saul who had sat the feet of Gamaliel. Ito pa isa, di ba? Alam niyo po, si Saul ay isang matalinong tao sapagkat siya ay estudyante ni Gamaliel. Kilala si Gamaliel. Si Gamaliel po ay isang theologian, isang Pharisee, isa po siyang theologian nung panahon na sikat si Gamaliel, nung panahon kapag nakitang estudyante ka ni Gamaliel, ay sikat ka, isang theologian. Eh si Saul ay estudyante ni Gamaliel. So kilala siya. So paano siya i-convert ni Jesus Christ? Eh sapagkat ang kanyang professor si Gamaliel, Vatican sa Pentateuch sa kutusan ng mga Hudyo. So may contradiction. Naman nyo? May contradiction na kung tatawagin ng Diyos, kung tatawagin ng Diyos si Paul, eh pangarang nito. Pangarang din ng mga Hudyo. Pangarang din ng Pentateuch. Eh wala na tayo sa Pentateuch sa panahonan. Ang pinapangarang ni Jesus ay grace, hindi na kautusan. Yung kautusan po kasi nakapaloob yun sa 5 books of Moses yung pinatag ng Pentateuch. Ano yun? Genesis, Exodus, Leviticus, Deuteronomy. Yan. Yun ang pinatag ng Pentateuch. Yun ang libro ni Moses na minamaster noon ng mga Pharisee ni Gamaliel maging ni Paul. Kaya kung tatawagin ng Diyos si Paul, eh baka mag-isaluto sa litapulo sa mga Kristiyano, mga ituro nito, yung anong Pentateuch. Eh wala na sa Pentateuch ngayon. Nasa grace na. So yun ang isa pang problema. Saul had been a leader. Ito ba isa, letter C. Saul had been a leader in religion. Ito pa no? Leader pa siya ng religion. Leader siya ng Pharisee, leader siya ng mga Hudyo, leader ng mga Hudyo. Eh napakahirap para siya convert ni Jesus. Baka magkaroon ng conflict sa pagtuturo ng Christianity during the time. Kasi nga, he was a leader of a religion. Leader siya ng religion. Alam niyo minsan na Lord na tumatawag ka na hindi lamang matalino, kundi tumatawag din siya ng leader of religion. Kilala niyo yung pari ng yung pangalan niya. Tinawag ng Lord, si Father. 90s yun, 80s yun ang basa ko sa ano. Kasi yung kanyang kapatid, isang nurse, nando sa invento, ay nanatili may sakit o hindi dinadala sa ospital. Ngayon, yung father na ito, inano niya yun hanggang sa nakakilala sa Panginoon. Maraming mga religious leader na tinatanggap, nakausap, at tinatanggap ng Panginoon. Alam niyo ano? Sabihin ko na sa inyo, Philip Family. Alam niyo, INC, no? Naniniwala ba, ibig sa kampo niyo, maraming hinihipo ang Diyos dyan ng mga anak niya na nakakilala sa Kanya. Sa INC, yun ang pila nakilala. Kasi ganito, wala pa silang lakas ng loob na umalis sila doon sa religion nila, lalo na sa INC. Kasi pwede silang patayin. Pwede silang patayin. Kaya ngayon, wala silang lakas ng loob. Paano sila yung umalis doon sa kanyang pinatapay yung sa limang region, naghihintay na sila ng timing ng pagkakataon kung kailan sila pwedeng umalis. Kaya maraming mga twisted na nakakilala na. Kaya wala nakasal doon na umalis. Hindi sa Catholic, maraming nakakilala na gusto na umalis dahil nakakilala sila. Leader sila ng mga religion. Nakakilala sa Panginoon. So nakakilala, sabi ko nga sa inyo, di ba last time, pinalakay natin, hindi ang pagiging religion mo makapagig ka sa iyo. Hindi yung pagsanib mo. Sabi ng INC, pumasok kayo sa aming iglesia, kayo malit. Kasi hindi. Di ba tinalakay natin, sabi ng John 3:16, hindi yung pagsanib sa iglesia ay kaligtas ng isang tao. Kundi kayong personal na relasyon sa Panginoon. Kaya maliligtas lamang tayo kung tayo magkakaroon ng personal na relasyon sa Panginoon. Sabi nyo, letter C, Saul did not expect the answer he received. Letter B, Saul did not expect the answer he received. Hindi inaasahan ni San Pablo
yung sagot na niya, marireceive niya kay Jesus. Sabi ko, Lord, sino ka ba? I am Jesus na bigla si Saul. Ha? Si Jesus, yun ang pinapersikit ko eh. Ha? Ikaw masista ko yung Saul. Patay na maganda si Saul, ano? Nihabol siya, no? Mapalo si Jesus. Kasi kung buhay pa niya, papatay ko rin yan eh. Biglang pakita siya yung anong daw eh. Sabi, Lord, sino ka? Ako si Jesus. Patay, ito pala pinapersikit ko. Diyos pala pinapersikit ko. Paano gagawin ko? Siguro, hindi man nasulat sa Bible yun. Pero siguro sa loob ni Paul, ano, patay ko, pinapersikit ko si Jesus. Ano na, patay na. End of the day ko na ito. Wala na, patay na. Patay na ako nito. Siguro gano'n naisipan ni Saul, hindi nga nalis na yun. Pero siguro ang expression niya, naku, patay na, ito pala sa pinapersikit ko. Patay na ko nito, patay na ko ito. Pero highlight na ito. Siguro gano'n. Eh sabi niya, Saul did not expect the answer he received. Sabi, I am Jesus na pinapersikit. Jesus who had scorned. Sabi, si Jesus, no, ang inyong kinukutya. Sabi niya, Jesus whose life and death seems an insult to his intelligence. Yung kanyang buhay at kamatayan ay tila insulto sa katalinohan ni Paul. Grabe, ito pala yung ano, parang may insulto. Kung totoo ba namatay ito? Totoo ba mo lang ako? Ito kala ko chismis lang. Totoo pala. Totoo pala ito yung namatay. Totoo ito yung nabuhay. Sabi nga nun, Jesus, we have come to the same. No, si Jesus, no, dapat umano sa kanya para magalit. Jesus, his followers, he despised. Sabi, yung followers ni Jesus ay kanyang ginamit. So, yun ang mga answer at the back of his mind, yun ang mga kasagutan na tinanggap ni Saul, oras mismo, nung si Jesus ay nagpakilala sa kanya. Patay, yung mga followers na ito, pinapapatay ito. Ito na, pupunta kami Damascus para hunting. Tapos ito, Lord, yung mga ito, pinapatay ko sa Jerusalem. Yung dahil, nalilibo na, pinapatay ko sa Jerusalem. Yung mga ano ito, sabi ng patay. Sabi niya. So sabi niya nun, along the way, sabi. Number 3, the questions of consecration. Sabi nga nun, ang katanungan, sapat ka talaga, Lord, what will thou have me to do? Acts chapter 9, verse 6. The question of consecration. The question of consecration. Sabi, ang katanungan, no, sapat ka talaga o pagpapabanal. Lord, what will thou have me to do? Acts chapter 9, verse 6. Sabi, sumagot si Saulo, sino po ba kayo? Sinagot siya, piling, ako si Jesus na iyong inuusig. Ha? Ikaw pa si Jesus na aking inuusig? Sabi nga nung, ano nangyari? Letter A, itong maganda nangyari kay Saulo. Here is a statement of surrender. Ang naging feedback ni Saul sa kanya ay yung kanyang statement na pag-surrender na kanyang buhay. Nakita niyo yung naganap na pangyayari. Yung pangyayari along gawin naganap na nangyari kay Saul. Isang magandang turning point, isang magandang resulta kay Saul na ibinigay niya yung kanyang buhay na totally surrender sa kanya. Alam niyo, no? Sabi nga natin, kapag tinayo, ay tinawag ng Panginoon, dapat totally surrender tayo sa Lord. Kasi kapag tayo ay hindi pa totally surrender sa Lord, ang buhay natin po, pag-imbanyo pa, pag-iwi, hinaganan. Let's take a letter B. Itong maganda. Now, history is made, Saul will be used to God to change the world. Ito yung magandang bagay na nangyari kay Saul. Sino ba dito ang hindi pa person na kilala kay Saul? Taas ang kamay. Kay Saul, yung pag-anong kilala. Si Paul, no? Mabasahin natin ang buhay ni Paul. Kaya, alam nyo si San Pablo, siyang tanging apostol
na pinadala ng Diyos sa mga hintil. Alam niyo hintil? Alam niyo Hudyo? Ang Hudyo, tinatawag ng Diyos, sila ang mga Israelites. Sila ang tinawag ng Diyos, sila ang piling lahi na tinawag ng Diyos, ang mga Hudyo, ang mga Israelites. During those time, during panahon ni Moses, di ba? At alam the history, di ba? Alam niyo, Holocaust, in World War II, there are millions of Jews, na-exile sila sa Europe, and most probably, ilang milyon na na-exile sa Germany. Pinapatay sila ng Hitler na almost 6 million Jews. Most of them sa gas chamber. No kayo? Dahil galit na galit si Hitler, alam natin, ginagawa si Hitler para ubusin ang lahat ng mga Hudyo because Jew is a chosen nation by God through Abraham. Kita nyo na po nyo? O ngayon, ano ngayon ang mga Gentiles? Tanong. So alam na natin ang Hudyo, di ba? Ang mga Hudyo, yan ang pinili ng Diyos, no? Pinili ng Diyos ang mga Hudyo through Abraham. Diba? Ngayon, ano ngayon ang mga Gentiles? Ang mga Gentiles, yung hindi mga Hudyo, tayo ang Gentiles. Diba nyo? Gentiles tayo, hindi tayo Jew, hindi tayo Hudyo. We are Gentiles. So, ang tanging apostol na pinadala ng Diyos sa mga Gentiles ay si Saul, si Paul. Could you imagine? Ang laki ng ginampanan, tas almost 1/3 ng Bible sa New Testament, si Paul ang sumulat. May mga prison epistle, di ba? Nakita niyo mga piety books niya, Corinthian Church, Ephesians, Galatians, Philippians, Colossians. Yan ang mga churches ni Paul in San Pablo sa Asia Minor, sa medyo sa Asia Minor, sa Asia Minor, di ba? So ginamit ng Diyos effectively si Paul para pangunahan ang gospel na spread out sa mga Gentiles at tayo yun. Naku yun, ginamit si Paul. Ang laki ng ginampalat papel ni Paul para sa ating mga Gentiles na nakakilala sa Panginoon. Kung wala si Paul, most probably baka hindi pa na nakakilala sa Lord ngayon. Dahil kay Paul na ginamit ng Diyos, na nag-effort tinawag ng Diyos, siyang ginamit sa mga hintil para ilaganap ang salita ng Diyos. Noong kapanahon at maging sa ating kapanahon, wala pa nga, Roman Catholic Rome, there were no existing religion during those time. Pinapahayag pa, hindi po ang existing religion ng mga paganism. Sumasamba sa kal, sumasamba kibal, sumasamba sa araw, yun ang mga religion during those time. Wala pa Christianity noon. And yet, si Paul ang nag-introduce sa Asia Minor, sa mga Christian churches, yung pinapahayag niya, in-introduce sa mga hindi na katulad natin, ang nangyari kay Kristo. Kaya ginamit ng Lord si Paul na isang kriminal na dating mamamatay tao na kapwa ng mga Kristiyano na siraulo, ex-convict. Could you imagine, ginamit ng Diyos para ilaganap ang Christianity, ang mabuting balita sa ating mga hindi. Kaya ang Diyos ay tumatawag kahit masama, mabuti ang tawag. Ang Diyos ay walang tinatawag. Nasaan natin naman? Hindi sinayang ni San Pablo ang kanyang buhay na pagkakatawag sa kanyang Lord. Kundi prematurely ito. Now history is made Saul with the use of God to change the world. Ang history ang magpapatunay kung paano binago ng Diyos ang mundo sa pagitan sa mga hindi tayo. Mula from Saul to Paul. And also let us see Saul to be a God's servant. Si Saul, ang naging title niya ay isang lingkod na. Alam niyo, tinatawag tayo ng Lord, hindi lang sa Saul. Tinatawag tayo ng Lord sa ating community, tinatawag tayo ng Lord sa ating school, tinatawag tayo ng Lord sa ating mga kaibigan, tinatawag tayo ng Lord sa ating mga kapitbahay, sa ating mga kwentuhan, tinatawag tayo ng Lord. Dapat maging katulad tayo sa iyo. Nakahanda natin, dalhin ang salita ng Diyos, ang good news sa kanila para naman sila ay makakilala sa Panginoon. Ito yung something na ito ba kayo natutunan sa ating pinatalakay. Let's take a look at the conclusion. What is experience
saving. Anong experience ito? Ang masasabi mo, what this experience, Satan, anong experience ko masasabi sa iyo? Ano experience ni Paul ang masasabi sa iyo? Let the Lord meet you here where you are. Hayaan mo na katagpuin ka ng Lord kung nasan ka sa mga puso. Pagkano ka sa Lord? Alam mo, mahal na ang pagkakas. Sabi, we are in the first step. Malapit na ang pagdating ng Panginoon. Ang dalalang, first step na kita natin. Sabi ngayon, ang pagdating ng Panginoon, parang isang magnanakaw hindi natin alam. Pero meron yung sinasabi ang Bible, na ang pagdating ng Panginoon, ipalit isang buntis na nagigigo. Kasi ang buntis, alam mo, malapit ng anak, hindi ba? Pinusin niya, ipamilipin niya. And the same, sinasabi ka pa noon lang, alam grabe naman natin na dumating na doon. Yung sinasabi ng Matthew chapter 24, diba? Meron yung human support, diba? Earthquake, diba? Sabi niya, famine, pestilence, nangyayari na sabi ka pa noon lang yan. At yan ang isa sa mga palatandaan ang malapit na dumating. Sana nagpagamit tayo. Huwag natin ang personal interest natin. Sayang ang oras. Sayang yung mga buhay na na-encounter natin araw-araw na hindi nakilala ng Jesus. Alam mo tinatawag yung zombie? Alam mo lang yung zombie yan? Yung zombie, gumagalaw sila, kaya sila. Ako na, alam naman yung zombie tao. Yung mga tao na nagkakit gumagalaw, sila, umiinom sila. Pero patay sila kay Kristo. Hindi pa sila nakilala sa Lord. Kaya pwede natin sawagin silang zombie. Gumagalaw sila. Pero they are zombie. Why? Because they are not already child of God. Gusto ba natin nakakasalamu natin araw-araw zombie? No. Dapat yung mga nakakasalamu natin na zombie, introduce natin si Kristo sa kanila. Kawawa naman sila. Kumikilos sila, kumakain sila, but they are zombie. Kasi nga wala pa si Kristo sa kanila eh. Wala pa yung Espiritu, wala pa yung kalunga, hindi baligtas. Kaya we are so-called zombie. Kumikilos, kumakain, pero patay sila sa Espiritu. Wala pa sila talaga. Hindi pa sila nagwala sa kanila. Kaya ang tunay na kaligtasan, ang sabi ng Bible, ang yung mga tao na tumanggap lamang kay Kristo. Hindi reliyon ang makapagliligtas sa iyo, hindi mabubuting gawa, hindi ko alam kung bagay na pwede mong ibigay sa simbahan, lalo ngayon, magsisinakulo, magpapapawag ka sa krus, magpipinitay siya, hindi ka maliligtas lang. Ang sabi ng Bible, maliligtas ka lamang kung tatanggapin mo sa Jesus sa puso mo bilang Panginoon sa iyo ka sa mundo. Tumayin tayo. Yubo natin ang ating ulo, pigit natin ang ating mata, and let's pray to the Lord. Pigit natin. Sumunod po kayo sa aming munting panalangin yung gustong tumanggap sa Panginoon sa oras dito. Sumunod kayo sa aming munting panalangin. Panginoon, salamat po sa pagkakataong ito na ibinahagi mo sa akin ang iyong salita, ang mabuting balita ng kaligtasan ni Kristo. Alam ko, Panginoon, kung paano ni San Pablo na isang masamang tao ay iniligtas mo mula sa kasalanan. Panginoon, sa oras pong ito, Lord, patuloy na inaamin ko na ako isang makasalanan. Humingi ako ng tawad sa iyo. Patawarin mo ako sa lahat ng kasalanan na aking nagawa. Mula nung aking pagkabata hanggang sa kasalukuyan. Lord, binubuksan ko ang aking puso. Tinatanggap kita bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng aking buhay. At mula ngayon, Panginoon, ang pangako mong buhay na walang hanggan, na kung sino man ang tumanggap sa iyo, ay nasa akin na ngayon. Salamat po na marami. Sa pangalan ni Jesus, amen. Ako na lang po mananalangin. Panginoon Diyos, at papasalamat kami, Panginoon, sa natapos namin gawain. Salamat, Panginoon, sa munting mensahe mo na nakapagbigay sa amin, Panginoon, ng reminder, encouragement, paalala, Panginoon, ang pag-ibig mo ay walang tinatangin. San Pablo na isang kriminal, masamang tao, Panginoon,
Pinakitaan mo siya ng kabutihan at tinanggap mo siya at ginawang apostol sa mga hindi. Kaya Lord, kami ay nakakilala sa iyo dahil sa pangunguna ni San Pablo. Salamat sa buhay ni San Pablo na ginawang instrumento para maitaguyod ang mga simbahan mo sa mga Gentiles sa buong mundo. Salamat po, Panginoon, magpapatuloy kami sa aming gawain. Ito po aming samod dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Pwede po tayo mag-po. Kaya natin tayo sa dali. Muna tayo. gabi po nung bago pagkain ng Panginoon Jesus, ay nagkaroon sila ng huli. Dinampot ni Jesus ang tinapay kasi nagpasalamat sa Diyos at kanyang pinutol-utol at sinabi, "Ito'y aming katawan na para sa inyo, gawin niyo ito sa pag-aarala
sa akin. Sa gayunding paraan, ay kinuha niya ang kopa pagkatapos sa sinabi, ang kopang ito ay isang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito, tuwing kayo inom ito sa pag-alala sa aking inuto. Sapagkat sa tuwing kainin ninyo, tinapay nito, naman ang kopa, pinahayagin niyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang siya'y dumating. Hallelujah. Lapakan natin. Mas tayo po tayo bago po tayo matapos. Awitin po natin ulit ang mahal ang ating Panginoon. Mahal kita, Panginoon. Mahal kita, Panginoon. Kailanman
po, meron po tayong konting merienda. Mag-a-announce po ulit ako. Yun po mga sasama sa ating water baptism na gaganapin po sa April 20. Sunday po yun, Resurrection Day. At doon na rin po tayo magsa-Sunday service. Pwede na po tayo magpalista yung mga sure po na sasama. Magpalista na po kayo sa akin. At yun pong sa next Sunday na, no? Next Sunday. Yung anniversary? Anniversary. Next Sunday. Tapos itong next Sunday, April 13, anniversary po ng ating church. First anniversary po. Kaya sana po ay makadalo po tayo lahat at mag-invite din po tayo ng ating mga kaibigan, mga kamag-anak o kung sino pa man. Meron din po tayong salo-salo doon. Kaya sana makapunta po tayo lahat. Ayun lamang po. Maraming salamat po. Thank you rin tayo. Ingat tayo. Boss, sa ano Yung mga sasama, pwede na magpapalista. Pwede na magpalista. Ate Ted. Di, sa notes ko, ba may nalista ka ba? Yes. Ilan ba kasama sa inyo? Hindi ko mabait. Meron yung sabi ni Yung ano yung outing swimming yung water baptism. meron dalawa. Wala lang. Ay, wala na pasok ng mga bata yun. Kailangan malaman Okay, pa dito lang. Ay, meron sa inyo na. Okay, mag-release na lang po ako ng mga sasama. Tama na lang po. Tuloy, ano mo baka sa mga sige? May note mo ka pa dyan, ha? Greens. Gusto mo spaghetti? O dito na lang sa sasama. Okay. Ang mga sasama na ka. Ang spaghetti. Kasama ko. Dito na lang, no? Sa cellphone ko pa. Hindi, sa anniversary ba? Sabi mo mo. Sana nga kung kasama mo. Di, may pasok pa. Pakitapos mo ka para naka-reply ka pala yan. Mabagal na connection.